Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ngayon pero pinindot mo ulit ang play. Dumidilim ang mga ulap sa bukas na burol. May kidlat sa abot tanaw. Bumibigat ang hangin. Lalong lumalakas ang amoy ng ozone. Niyuyuko ng hangin ang damo. Naisip ni Rick na magandang manood ng bagyo. Umakyat siya sa pinakamataas na tuktok. Itinaas niya ang metal na payong. Biglang may matinding kidlat at kulog. Nabingi ang lahat. Dumaan ang kidlat sa katawan ni Rick. Niyari ito sa isang iglap. Pumusok ang kanyang damit. Tumayo ang buhok niyang mohawk na parang karayom. May makikitid na marka sa kanyang balat. Parang drawing ang mga ito. Ito'y panandali ang bakas ng kuryente. Nagulat siya pero nakatayo pa rin. Marahil ang kuryente ay dumaan sa balat lang. Hindi nasira ang loob ng kanyang katawan. Ang tao ay nakakaligtas sa kidlat. Ito ay dahil sa napakalaking boltahe. Pero napakaliit lang ng tagal ng kuryente. Kapag basa ang balat sa ulan o pawis, kadalasang dumadaan sa ibabaw ang kuryente. Hindi sa buong katawan. Ang dana ito sa ibabaw ay tinatawag na sliding discharge. Nakakabawas ito ng lalim ng paso. Bumababa rin ang panganib ng atake sa puso. Bagaman may peligro pa rin. May bagong kidlat na hamati sa langit. Muling tumama ang kidlat sa kinatatayuan ni Rick. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit buhay pa rin siya. Bahagya lang siyang gumalaw. Maaaring tumama ang kidlat ng ilang beses sa iisang lugar. Dahil ang daanan sa hangin ay nananatiling konduktibo. Mas madali sa kidlat na dumaan muli doon. Kaya ang kasabihang ang kidlat ay hindi tumatama ng 2 beses sa isang lugar ay mali. Bahagi ng kuryente ng kidlat ay dumadaan sa balat. Ngunit ang iba ay tumatagos sa puso at nerbiyos. Maaari itong magdulot ng pagtigil ng paghinga. Posible rin ang kumbulsyon o pagkawala ng malay. Bihira ang malalim na paso. Ngunit ang maling daanan ng kuryente ay nakakamatay. Maaari itong magdulot ng atake sa puso agad. Si Rick ay naghahanap ng silungan. Tumayo siya sa ilalim ng isang malaking puno. Ito ang pinakamalalang lugar tuwing may bagyo. Palaging pinipili ng kidlat ang pinakamataas. Gusto nito ang madaling konduktor. Ang tubig sa puno ay nagiging singaw. Pinupunit nito ang kahoy. Mas delikado pa, ang kuryente ay maaaring tumalon. Pwedeng lumipat ito mula puno patungo sa tao. Delikado pa rin kahit malapit lang ang kidlat. Kumakalat ang kuryente sa lupa. Maaaring may pagkakaiba sa potensyal. Ito ay sa pagitan ng iyong mga paa. Dahil dito, dadaan ang kuryente sa katawan mo. Tinatawag itong step voltage. Pinakamalakas ito malapit sa sentro ng tama. Nanghihina si Rick. Pumasok siya sa malapit na kotse. Isinara niya ang pinto. Ipinamamahagi ng metal na katawan ng kuryente. Sa labas lang ito dumadaan. Hindi ito pumapasok sa loob. Ito ay tulad ng Faraday cage. Kumakalat ang kidlat sa labas. Ligtas ang tao sa loob. Huwag lang hawakan ng metal. Patuloy ang pagtama ng kidlat sa paligid. Tumama ito sa lupa, puno, at bakal na istruktura. Isang kidlat ay ilang mabilis na pagsabog. Kumukurap ito sa bahagi ng 1 segundo. Mas mainit ang kidlat kaysa araw. Malakas ang daloy ng kuryente. Ngunit maikli lang ang tagal ng tama. Kaya hindi buong enerhiya ang dumadaan sa tao. May namamatay pa rin. Kadalasan, biglang humihinto ang puso at paghinga. O kaya malalang pinsala sa pagkahulog at labi. Tandaan, hindi may kuryente ang biktima. Ligtas hawakan siya. Makakaligtas ang first aid at CPR. Kahit walang hininga ang tao. Ang tsansa na tamaan ng kidlat sa loob ng 1 taon ay mas mababa sa 1 sa 1,000,000. Humigit kumulang 9 sa 10 tinamaan ang nakaligtas. Ngunit maaaring manatili ang mga epekto gaya ng problema sa pandinig o memorya. May kilalang kaso ng taong 7 beses tinamaan ngunit nakaligtas. Bagaman ito ay pambihirang swerte. Nasa kotse si Rick at pinapanood ang bagyo na dahan-daang lumalayo sa abot tanaw. Ang pinakamainam tuwing may kidlat ay magkubli sa bahay o sasakyan. Huwag tumayo sa ilalim ng puno. Huwag humawak ng metal sa itaas ng ulo. Lumayo agad sa mga bukas na lugar. Karamihan ay nakaliligtas, ngunit hindi dapat subukan ito sa sarili. Mas mabuting mag-subscribe sa channel ni Rick at hintayin ang susunod na episode.